Welcome po ulit sa ating muling pagtalakay ng isang napakasimpleng paksa. Kung ikaw ay bisita, ay mas lalo ka naming wini-welcome sa aming kalagitnaan. At ang pagpapala ng Panginoon ay sumaating lahat at samahan tayo habang tayo ay nag-aaral ng kanyang salita. Ito po yung ating pag-uusapan, ang iglesia noon at ngayon. Ano ang tungkol dito sa paksang ito? Isa lang po siyang ah, alam na natin na katuruan na paksa, subalit mas maganda na ating maalala ulit ang mga basic na katulad nito kasi ang mga simpleng mga ah, pundasyon ng ating mga paniniwala ay very profound. Ginagawa tayo na manatiling matibay sa ating pananampalataya. At ano ang tungkol dito? Ang iglesia noon at ngayon. Ano ang iglesia at paano siya nagpapatuloy na iglesia noon at ngayon? Ano ang kanyang layunin? Kapag pinag-uusapan yung salitang iglesia, ay merong iba't iba na mga pananaw yung mga tao tungkol dito. At tayo din siguro kung tatanungin isa-isa, ano ang iyong palagay? Ano ang iyong iniisip kapag sinasabing ang iglesia? Pwede bang pakilagay ninyo ang inyong mga iniisip sa comment section natin? Ito ang ating unang tatalakayin. Ang iglesia ay hindi. Ano-ano yung mga pananaw ng mga tao, siguro baka pati rin tayo, may mga ganito tayong mga pananaw tungkol sa simbahan o iglesia. So, ang iglesia ay hindi bagong Israel. So, hindi siya pumalit sa Israel. Ang Israel ay Israel pa rin. Dahil sa sila ay lahi ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Hindi nababago ang nationality ng Israel. Hindi ito binibigay sa simbahan o sa iglesia. Oo, may mga pangalan na tinawag ang iglesyang uh, Israel din o yung covenant people. Pero ang Israel ay Israel. Okay? Ligtas man sila o hindi, nananampalataya man sila o hindi. Sila yung lahi ng o bayan at lahi sila ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. At nakakalat pa rin sila sa buong mundo pero yung iba sa kanila ay nasa Middle East na. Ang iglesia ay hindi kaharian ng Diyos. Totoo na tayo ay pinagaharian ng Diyos o ni Jesus Christ sa ngayon pero merong kaharian talaga ang Panginoon isang araw at ito ay dadalhin niya dito sa lupa ang kanyang paghahari. Pero hindi pa ito nangyayari. Papunta pa lang tayo doon. Ang ating kapanganakang muli ay requirements yun para tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Pero ito ay nasa hinaharap pa. Pwede ba nating sabihin na ang kaharian ng Diyos spiritually ay nandito na sa isang banda? Pero ang kaharian ng Diyos isang araw ay yung buong kalupaan at hindi pa ito nangyayari. Pero naghahari ba siya sa simbahan? Sa isang banda. Pero hindi siya totally na naghahari sa simbahan. Kasi sa paghahari ng Diyos, katwiran na yung uh, mangunguna. Okay, ito na yung makikita sa buong sanglibutan. Kasi paghaharian niya uh, ang mundo isang araw. Ang iglesia o church ay hindi yung building, hindi siya yung gusali na pinupuntahan natin. For example, sa Kamuning, at doon ay nagtitipon tayo. Ang iglesia ay hindi yung building. Hindi mo pwedeng itayo yung simbahan sa pamamagitan ng natural na mga sangkap at hindi tao ang nagtatayo ng simbahan. So hindi siya building. Oo, nagtitipon ang simbahan sa isang building pero hindi siya yung building. Ang iglesia ay hindi denominasyon, hindi siya evangelical, hindi siya Catholicism, hindi siya Pentecostal, hindi siya born again. Pero ang simbahan ba o iglesia ay nandito sa mga denominasyon na to maaari. Maaari. Ang iglesia ay hindi rin cell group. Hindi siya yung mga cell group. Pero pwede bang ang iglesia ay nasa cell group? Maaari din.
At ang iglesia ay hindi siya pangalan ng simbahan, katulad ng Katoliko or ng Christ Life. Pero pwede bang ang isang simbahan na may pangalan na nakaregister sa SEC ay pwedeng maging simbahan? Pwede siya maging parte ng simbahan. Pero hindi siya yung nag-iisang simbahan. Sa Matthew 16 verse 18, ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi na kanyang itatayo ang kanyang simbahan, ang kanyang iglesia. At ang ibig sabihin ng iglesia dito ay ecclesia sa Greek, nang ibig sabihin ay lumabas o tinawag palabas. Pero hindi lamang tinawag palabas at walang gagawin, so tinawag sila together, called together, hindi lamang called out, called together for a purpose. So, kung tayo ay tinawag, sinasabi nating tayo ay simbahan, tayo ay tinawag together with a group. Hindi tayo tinawag na mag-isa lang. At tayo ay tinawag within the group or to a group for a purpose. Yun yung ibig sabihin. At sabi niya dito, hindi malulupig o matatalo ng kapangyarihan ng kamatayan ng simbahan. Kasi ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo ay tumitira sa iglesia o yung called together for a purpose na group. Sa John 16 verse 7, pero ang totoo, para sa ikabubuti ninyo ang pag-alis ko, sabi ng Panginoong Yesus. Dahil hindi paparito sa inyo ang tagatulong, helper, or comforter, na ang tinutukoy ay ang banal na Espiritu Santo, kung hindi ako aalis. So, kinakailangang umalis ang Panginoong Yesus, okay, upang may bigay, upang dumating ang banal na Espiritu. At ito ang magpapasimula ng simbahan o ng iglesia. Katulad lamang ng paglalang ng Panginoon sa Genesis chapter 1, ay nandoon ang Espiritu Santo na gumagalaw at kumikilos nung ang panguna na mga kagamitan sa paglalang ay without form at void pa. Wala pa silang hugis, walang anyo at wala pang laman. At nandoon siya at kumikilos at siya ay kasamang gumagawa. At ganoon din ang pagkilos ng banal na Espiritu sa pagtatayo ng bagong nilikha o bagong nilalang. Ang simbahan o iglesia. Sabi niya, pero kapag umalis na ako, ipadadala ko siya sa inyo. So, lahat ng mga believers, lahat ng mga nag-aaral ng Biblia, sinasabi nila na ang pagdating ng banal na Espiritu noong araw ng Pentecostes, yun yung kapanganakan ng simbahan. So, anything na mayroong binabanggit na kamukha sa Old Testament ay either types, symbols, okay? Yan lang ang mga tinutukoy sa Old Testament. Okay? So, ang New Testament kasi dito siya gagawin ng Panginoon. So, sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sa Ephesians 1 verse 19 to 20, ipinapanalangin ko rin na malaman ninyo ang napakadakilang kapangyarihan ng Diyos. Malaman natin ang kapangyarihan ng Diyos. At obviously, this is the Holy Spirit para sa ating mga sumasampalataya sa Kanya. Ang kapangyarihan ding ito ang ginamit niya ng buhay niyang muli si Kristo at nang paupuin sa Kanyang kanan sa langit. Hindi lamang ito authority, kundi power talaga. Okay, yung binabanggit dito. At yung bumuhay muli sa Panginoong Hesus mula sa mga patay, ayon sa Romans 8 ay ang banal na Espiritu. Siya ang ginamit, kinasangkapan, di ba, na siya ay buhayin muli. At siyempre ang Diyos ang naglayon nito at sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ganoon din yung kanyang pagkapanganak o birthday o birth ni Jesus. Kaya ganoon din ang birth natin. Okay, sa panibagong buhay, sa muling kapanganakan, ito yung pagdating ng kapangyarihan ng Espiritu Santo sa ating mga buhay. Pero sabi niya dito, kung paanong binuhay niya si Jesus Christ. Kung hindi nabuhay si Jesus Christ, ay hindi siya pwedeng maumpisahan yung pagliligtas. Kasi kinakailangan niyang pagtagumpayan yung kamatayan. So, nung nabuhay siya ulit, napagtagumpayan na yung kamatayan, yung pinaka kaaway natin. Kasi ito yung pinaka resulta ng ating mga kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, kinakailangan niyang pagtagumpayan. At ito yung basihan ng
pagtatayo ng simbahan. Therefore, yung mga tao ay pwede nang tumanggap ng bagong buhay ng Panginoon at ng Espiritu ng kapangyarihan. At dito nakasalig ang iglesia. Sa kamatayan ng Panginoong Hesus at pagkabuhay niyo muli, at naging available sa atin yung resurrected life niya by the Holy Spirit. Sa 1 Corinthians 12 verse 13, tayong lahat, Hudyo man o hindi, alipin o malaya, ay nabautismuhan sa isang Espiritu. At ganun din, itong bautismo sa Espiritu Santo na ito ay napakahalaga nga, katulad ng sinasabi natin, kasi hindi lamang ito pagbibigay ng kapangyarihan, subalit ito ay pagbautismo sa atin sa katawan. Okay? Tayo ay nabautismon sa isang Espiritu upang maging isang katawan. At ang katawan na ito ay ang simbahan ng iglesia. So tayong lahat ay nabautismuhan, sabi niya. Walang sino man na kabahagi ng katawan na hindi nabautismuhan ng Espiritu Santo. So, ang pinag-uusapan natin, ito yung universal body of Christ. Silang lahat ay bautisado sa Espiritu Santo. Okay, pero meron ding tinatawag na local body of Christ. At mababasa natin yon sa mga sinulatan ni Apostol Pablo ng mga lugar sa Roma, sa Corinto, sa Galacia, sa Efeso, etc. Meron siyang sinusulatan doon na lokal ng simbahan. Okay? Na pinamumunuan ng mga pastor, ng mga ministro, ng mga diakono, o kaya naman mga ministers, okay, mga elders, pinamumunuan nila. Okay? At sila ay mayroong mga ordinansa na sinusunod at may mga aral na sinusunod. So, hindi lamang siya yung general body of Christ na filled ng Holy Spirit ang pinatutungkulan ng simbahan, subalit yung local body of Christ. At ang Christ Life Assemblies, kinabibilangan natin ay local body of Christ. Hindi siya yung universal na lahat na, hindi. Kundi tayo ay the local body of Christ. Okay, na part ng universal body of Christ. Kasi ang body of Christ ay mga nabautismuhan sa Espiritu Santo. Ayon dito sa 1 Corinthians 12 verse 13 at sa Ephesians 1 kanina. At madami ding sinabi ang Panginoong Hesus at ang iba pang apostol tungkol dito. So ito ay yung pagdating ng banal na espiritu, at ito ay spiritual na entity o body. Yung universal body at saka yung local body. Universal church at saka yung local church. Ay spiritual na organisasyon, spiritual na katawan. Sa Acts 2 verse 41, pagkatapos nilang mabautismuhan sa Espiritu Santo, sila ay nabautismuhan na sa tubig at nangaral ang Apostol Pedro, katulad ng alam natin. Okay, tapos dito sa 41, sabi niya, maraming naniwala sa kanyang mensahe at nagpabautismo agad. Mahalaga ito kasi ito na ang pagdami at paglaki ng simbahan sa local church. At ito yung gagawin palagi ng local na simbahan, mangangaral siya. At siya ay magbabautismo ng mga tao. Kasi ito yung katawagan ng simbahan, ng bawat mananampalataya noon hanggang ngayon. Kaya dapat noon at ngayon ay pareho lang ang simbahan. 'Di ba? Sa kanyang tinanggap sa Panginoon na pagkatawag at sa kanyang kaligtasang tinanggap. Okay, at ganoon din mga ordinansa. At isa dito yung bautismo, pagtanggap ng banal na espiritu. Noong araw na yon ay nadagdag ang 3,000 na mga mananampalataya o kaluluwa. Sa verse 42, naging masigasig sila. Meron silang devotion ang simbahan sa pag-aaral ng mga tinuturo ng apostol, sa pagtitipon bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Nandito ang layunin ng simbahan within itself. Okay, sa local na simbahan. Kasi ang general na simbahan, ibig sabihin mga iba't ibang mga taong puspos ng Espiritu Santo, ay hindi sila pwedeng magsama-sama to do this. Only the local body of Christ, only the local church can do this. Like for example, yung Christ Life. Saan man siya nandoon, anumang bayan siya nandoon, ay bawat nabautismuhan ng tubig at ng Espiritu ay pwede silang magpatuloy na masigasig sa pananatili. Kasi they are called together for a purpose. Okay?
At ito yung purpose, to be devoted sa salita ng Panginoon. Hindi lamang sa pag-aaral ng itinuturo ng mga tagapagturo, kundi sa pag-aaral din ng salita. Hindi lamang pangangaral, kundi pag-aaral din ng salita. So, ating natututunan yung salita. Okay? Kasi napakahalaga nun sa ating pamumuhay bilang simbahan. Sa pagtitipon bilang magkakapatid, mahalaga din yung bawat isa. Kaya dapat parte tayo ng isang lokal na simbahan. Hindi pwedeng maging simbahan yung isang tao lang. Hindi pwedeng maging simbahan yung tatlo lang o dalawa lang. Kailangang parte sila ng isang fellowship o mga nagtitipon, mayroon silang communion na mananampalatayang bautisado ng tubig at espiritu. Okay, so meron din silang iba pang ordinansa bukod sa bautismo. Sila ay nagkukomunyon. Hindi lamang sila kumakain together, nagkukomunyon sila. Okay, kapag nagkakaroon sila ng pagsasama-sama at meron silang worship, praise and worship. They pray to God. Ito ay masigasig na ginagawa nila. Okay, kaya nga kapag yung isang tao na kahit na siya ay nagsisi, nagpabautismo, nananampalataya, nakatanggap ng Espiritu Santo, pero kung wala siyang kasigasigan, nadidefeat yung purpose ng pagiging called together for a purpose niya. Kasi yun yung ibig sabihin ng simbahan. Called together, called out together for a purpose. And this is the purpose, di ba? To be devoted together in the word, in the fellowship, in communion, and in praise and worship, in prayer. At may mga kapatid na pinababayaan nila ito. At nakakalungkot kasi tinitingnan pa rin nila yung sarili nila na okay. Hindi siya okay. Hindi pwedeng okay yung magpabaya dun sa pagtitipon ng katawan ng simbahan. Kasi as long as tayo ay mag-iisa lang, we are not the church. Pero kapag tayo ay kabilang sa isang grupo, okay, na mayroong palatandaan ng pagiging simbahan from the New Testament, tayo yon. Ibinibilang natin yung sarili natin together with those who are called together for a purpose. Kaya ito yung kalungkutan ng mga pastor. Di ba? Hindi lamang dahil gusto nating mapagod yung mga tao, kundi gusto natin silang maging healthy na part ng simbahan. Sa Ephesians 4 verse 7, ang simbahan ay binahaginan ng mga kaloob. Okay, sila ang mga tao na binigyan, bawat isa, ng kaloob ng Diyos. Okay, dahil ang pagdating ng banal na Espiritu ay hindi lamang pagdating ng kapangyarihan, ng buhay, ng kaligtasan, hindi lamang pagdating ng membership natin sa body of Christ, kundi ito ay pagtanggap ng mga kaloob. Sa Ephesians 4 verse 11 to 12, ang iba'y ginawa niyang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y mangaral ng magandang balita, at ang iba naman ay pastor at guro. Ito yung mga pangunahin na mga kaloob sa loob ng simbahan. Mga tagapagturo sila. Para saan ang mga pagtuturo ng simbahan? Sabi niya dito, ginawa niya ito para ihanda, i-equip. Okay, para ihanda. Kasi merong gagawin eh. So, i-equip niya. Sa pamamagitan ng mga kaloob na ito mula sa banal na Espiritu Santo, ang simbahan ay kanyang inihahanda. Yung word na equip ay ginagamit siyang term noong unang panahon tungkol sa pagkumpuni, pag-repair ng mga nets para sa pangingisda. Kasi nabubutas ito, okay? At ito ay nire-repair. Yun yung ibig sabihin nito. At tayo ay merong ganoon na kalagayan. Hindi dahil sa tayo ay filled na ng Holy Spirit, ay kaya na natin. Hindi tayo ay ititrain, tayo ay tuturuan, di ba, tayo ay iahanda. Marami pa tayong mga bagay-bagay na dapat nating maintindihan. At kahit na meron na tayong katawagan, yung katawagan ay hindi natin magagawa kapag hindi tayo equipped. Okay? Kinakailangan tayong i-repair mga pag-uugali, mga gawi, mga responses, mga paraan. Tayo ay pupuliduhin sa ganung paraan. At nangyayari ito sa pamamagitan ng mga preaching at saka teaching gifts.
Okay? Sa Word of God at sa mga teaching mahalaga na dapat napapakinggan natin. Sabi niya diyan, hindi lamang para tayo equip, kundi tayo din ay inihahanda sa paglilingkod. Bawat banal, sila yung gagawa ng service. Okay? Hindi lamang tayo ini-equip for nothing, tayo ay inihahanda for service. Dahil tayo yung gagawa ng paglilingkod. Ang lahat ng natuturuan, ang mga tao sa simbahan bilang member. Di lamang sila dinidisciple for their own, dinidisciple sila for service. At kapag tayo ay nagsaserve, dahil tayo ay natuturuan kung paano, meron tayong nasa-serve natin yung layunin natin. So inihanda tayo para sa paglilingkod at para saan? Para lumago at maging matatag ang katawan ni Kristo. So nakita natin dito, okay, para sa paglago at katatagan. Okay, kung bakit tayo tinuturuan. Para ihanda tayo, para maglingkod tayo, para tayo ay lumago at maging matatag bilang katawan ni Kristo. Okay, so napakahalaga na ating maintindihan na nandun tayo sa mga pagtitipon, binabasa natin yung mga salita, nakikipag-fellowship tayo to learn and learn some more dahil tayo ay inihahanda sa paglilingkod para sa paglago at katatagan ng katawan o ng simbahan. Yun yung parte natin na basic. Ito yung dahilan kung bakit mayroong mga gifts sa isang banda upang gamitin natin sa isa't isa para sa simbahan yung unang pakinabang. Sa verse 13, sa ganitong paraan, maaabot nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya upang hindi tayo magkakaiba ng paniniwala. Kasi may mga tao na kahit na sila ay bautisado na, dumadalo na sila sa pagtitipon, may mga paniniwala sila tungkol sa paggawa, sa mga pamamaraan. Minsan kahit sa mga paniniwala talaga, iba yung paniniwala nila. Kasi yun yung kanilang natutunan sa dati nilang pinanggalingan na simbahan. O kaya naman, yun yung kanilang pananaw tungkol sa pamumuhay. So, yung iba parang okay lang sa kanila na manatili silang makasalanan o magpatuloy sa kasalanan. Iba yung paniniwala kapag ganoon. Pero tayo ay maglilingkod sa isa't isa. Tayo ay inihahanda para sa paglilingkod na ito upang tayo ay magkaroon ng unity of faith, pagkakilala sa anak ng Diyos, knowledge of the Son of God. Kasi dapat maintindihan natin kung sino yung ating tagapagligtas. So, proficiency, efficiency, di ba? Hindi lamang unity, proficiency. Meron tayong pagkaalam, meron tayong understanding, meron tayong knowledge, di ba, of the Son of God. Bakit mahalaga? Okay, na maintindihan natin kasi siya yung ating pangulo, tayo yung katawan, siya yung ating pinuno at siya yung ating susundin. Tapos sabi niya, at ganap na lalago sa spiritual nating pamumuhay. Okay, tayo tinuturuan, inihahanda. Okay? Para sa pagkakaisa, para sa pagkakilala, para sa paglago. Ganap na paglago. So, nandito yung tatlo na ating ginagampanan sa loob ng simbahan. Unity, panatili natin yung unity sa pamamagitan ng teaching. Panatili natin yung proficiency, okay, pagkakilala, knowledge, at maturity. Yung paglago, ganap na paglago. At isang araw maging tulad tayo ni Kristo, ibig sabihin Christ-likeness. So, meron tayong unity, meron tayong proficiency, at meron tayong maturity sa loob ng simbahan. Kasi ito yung unang-una na layunin ng simbahan. Totoo yun, tayo magiging ilaw ng sanglibutan. Pero paano tayo magiging ilaw? Totoo yun, tayo ay kinakailangang mangaral. Humayo tayo at mangaral. Pero paano tayo mangaral kung hindi natin alam yung sasabihin natin? Hindi natin alam kung ano yung sasagot natin. Okay? So, kinakailangan na maintindihan natin, ito yung first and foremost na layunin ng simbahan for herself, para sa kanyang sarili. Ayusin yung kanyang sarili. Palaguin yung kanyang sarili. Pagbungahin yung kanyang sarili at ihanda yung kanyang sarili sa pagdating ng Panginoon. So, verse 14, at kapag naabot na natin ito, hindi na tayo tulad ng mga bata. Napabago-bago ng isip at nadadala ng iba't ibang aral ng mga taong nanlilinlang na ang hangad ay dalhin ng mga tao sa kamalian. Kapag nagawa na natin ito, kapag naabot na natin ito, kapag meron na tayong kaalaman, meron na tayong kahandaan, meron na tayong
unity, proficiency, maturity, hindi na tayo madadala ng iba sa maling mga paniniwala. Kasi sa pangangaral natin, ito yung ating makakaharap. Okay? Makakaharap tayo ng iba't ibang paniniwala, iba't ibang mga pananampalataya, iba't ibang mga pag-iisip at mga kaisipan. At hindi tayo madadaya kung sakali. Okay? At hindi na tayo madadala sa kamalian dahil nasa katotohanan na tayo. At alam na natin. Alam na natin. So, yung ating ministry in the church, kapag tayong lahat binigyan ng kaloob ay gagana sa kaloob na ibinigay sa Kanya, gagawin natin na tayo magkaisa, gagawin na natin na tayo makaalam, gagawin natin na tayo lumago. Para sa ating Christ-likeness at para hindi na tayo madaya. Kapag gagawin na natin yung ating mandato. At anong mandato na yon? Yung mag-evangelize at mag-disciple. So yan ang iglesia noon at ngayon at hindi pa rin siya nagbabago. Katulad ng sinabi ko, ito ay napakasimple lang na kaisipan. Pero gusto kong ibalik tayo dun sa simpleng kaisipan kung paano ang simbahan ay nagsimula at kung paano siya nagpatuloy na epektibo. Yung kanyang efficiency ay nandun sa tama niyang pagganap ng kung ano yung dapat niyang ginaganap sa kanyang pagkatawag. At ang unang pagkatawag ng iglesia ay para sa kanyang sarili. To nurture herself. Bawat isa sa atin ay para sa isa't isa sa atin sa loob ng church. So ano ang iglesia? Mga tao sila. Pero hindi lamang isang tao. Hindi lamang isang grupo. Kundi sila ay universal. Pero meron ding lokal na grupo ng mga taong ito. Tinawag sa isang layunin. Okay? Called out to serve a purpose. Called out together for a purpose. So, bautisado sa tubig. Okay? Ang iglesia ay puspos ng o sa espiritu. Ang iglesia ay tinawag mag-alaga sa mga mananampalataya, yung first. At ang iglesia ay tinawag mangaral sa mga hindi mananampalataya. Yan yung second. So, in a very simple, ito yung napangangaral, ito yung essence ng simbahan. Sa Titus 1 verse 5, iniwan kita sa Crete, sabi ni Paul kay Tito, upang tapusin ang mga gawaing hindi ko natapos. Gaya ng bilin ko sa iyo na pumili ng mga mamumuno sa iglesia sa bawat bayan. So, ito yung sinasabi ko kanina na merong general universal church. Silang mga puspos ng Espiritu Santo. Okay? Silang mga gumanap ng ordinansa na katulad nung nangyari sa mga unang mga alagad, disciples at unang mga mananampalataya. Hindi lamang sila believers at disciples, they are baptized in water. They are baptized in the Holy Spirit. Okay? At ito ay mahalaga nung unang panahon na sinyales ng simbahan. At meron sila dapat organisasyon led by, sabi niya dito, leaders of the church sa bawat bayan. So ito na yung local church. Ito yung pwede nating gawin sa church planting. Ito yung pwedeng nag-uumpisa sa mga house meetings o sa mga cell groups. Okay? Or sa mga house alive meeting natin. Pwede siyang pagsimulan ng mga iglesia sa ibang bayan o ibang lugar. Kasi sila ay organisado na mayroong pinuno. Sa Acts 14 verse 23, pumili sina Pablo at Bernabe ng mga mamumuno sa iglesia. Nagayuno sila at nanalangin para sa mga napili. Pinagkatiwala nila ang mga ito sa Panginoon sa kanilang pinananaligan. Okay, so pumili sila. Pumunta sila at nag-church plants. Pumunta sila at nangaral. So nandito yung pangangaral ng mga apostol. Okay, at sila ay nakapangaral ng mga taong nanampalataya, nabautismuhan, at obviously nakatanggap ng Banal na Espiritu. At sila ay mamimili na sa bawat grupo na ito sa mga bayan ng mamumuno sa kanila. Okay, sa S&D version ng Bible. Sabi niyan, nakapagtalaga na sila ng mga matanda or elders. At ito yung nasa Greek, elders. Matanda sa bawat iglesia. Meaning, sila yung mga mayroong experience. Okay, sila yung mga matagal. At least experience at matagal kasi at least nandun na yung alam na nila kung paano maglakad, alam na nila kung paano
sumunod, alam na nila yung pananampalataya, alam na nila kung paano mangaral, mayroon na silang mga experiences. They are candidate for being the leaders, pero hindi pa sila pastors. Eventually, magiging pastors at sila mula sa mga elders. Diba? So, sila yung mga mamumuno ng iglesia. Dahil ang simbahan ay grupo siya ng mga mananampalataya, mga alagad na nabautismuhan sa tubig at spirito nung unang panahon, at sila ay nagpapatuloy na masigasig na magkakasama under a leader in an organized church community. Okay, so yun yung simbahan. Meron silang uh, meron silang katawagan. At ang katawagan nila unang-una, hindi lamang to serve the Lord, obviously, to serve the Lord, obviously to glorify the Lord. In what way? In your prayers lang? In your reading the Bible? In your preaching, di ba? Hindi, in your service. Kasi koinonia, ang sinalihan natin, fellowship siya, communion siya with other believers with the same experience, spiritual experience as us. At itong koinonia na to ay communion ng mga tao, community ng mga tao na tinawag for service, for sharing. Sa Romans 10 verse 17, sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo. Maririnig lang niya ito kung may mga ngaral sa kanya. Okay, sa King James, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Okay, so ang pananampalataya dumadating sa pakikinig sa pamamagitan ng pangangaral. Okay, at hindi lamang dumadating yung pananampalataya sa mga wala pang pananampalataya, kundi napapanatili yung pananampalataya sa mga aandap-andap na ang pananampalataya, sa mga paubos na yung kanilang pananampalataya, sa mga hindi lumalago ang kanilang pananampalataya. Ang pangangaral ng salita ay mahalaga. Okay? Upang magpatuloy sila. So, hindi lamang ang pangangaral ng salita ay mahalaga sa mga wala pang pananampalataya, kundi para sa mga may pananampalataya ng maging malakas, matibay, lumago pa yung kanilang pananampalataya. O kaya naman yung mga naubusan, nawalan, na dati meron, ay magkaroon ulit. So, dalawa, di ba, yung kanyang sinusolusyonan sa yung pangangaral natin. Hindi lamang sa loob ng simbahan, kundi sa labas ng simbahan ang kanyang epekto, bunga na maganda. So Galatians 6 verse 10, kaya nga sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Sa tuwing may pagkakataon, kung wala gumawa ng pagkakataon, anong pagkakataon yung ating sinasabi dito? Upang makagawa tayo ng mabuti. Sabi niya sa lahat ng tao, oo, pero merong special mention, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Oo, magsisilbi ang simbahan, okay, sa mga tao sa labas. Pero, una siyang magsisilbi sa mga tao sa loob. Oo, mangangaral siya sa mga ng salita para magkaroon ng pananampalataya yung mga taong wala pa sa labas. Pero, siya din ay nangangaral ng salita ng Diyos sa mga nasa loob upang manatili sila sa pananampalataya. Dahil ang unang-una at ang pinakamataas na layunin natin ng sharing, ng ating preaching, ng ating service ay towards one another. Para sa bawat isa na nasa loob ng simbahan. Kumusta yung iyong paglilingkod sa loob ng simbahan sa mga kapareho natin ng pananampalataya? Ilan na yung nagawa nating mabuti? Ilan na yung ating na ipangaral na mabuti para sa mga kapatid natin? Ano na yung naging impact ng pagiging member mo ng Christ Life Assemblies, sa Christ Life Assemblies? Ano na ang naging bunga na mabuti sa mga member ng Christ Life Assembly ng pagiging member mo sa Christ Life Assemblies? Minsan, nakafocus tayo sa labas. Pero hindi yun yung pinakauna na layunin ng kaloob natin, ng salitang meron tayo,
at ng kakayahan na ibinigay ng Panginoon sa atin, kundi sa bawat isa sa loob ng simbahan. Kaya, wag tayo magkaroon ng dahilan, kundi mag-unahan tayo na maglingkod sa loob ng simbahan. Yun yung dahilan kung bakit wag nating pababayaan yung pagkakatipon. Hindi lamang to get something for ourselves, kundi to give of something for them from ourselves. Meron tayong ganansya sa ganung paraan. Dahil tumanggap tayo ng libre, magbibigay tayo ng libre. Saan? Sa loob ng simbahan. Sa katawan. Dahil tinawag ang katawan para sa kanyang sarili. Pero kapag ang katawan ay lumalago, matibay, malusog, makakagawa na siya sa labas. Bawat isa sa atin ay parang sangkap na iba-iba, mga organs ng katawan. Siyempre, minsan yung mga organs ng katawan ay nagiging extension siya ng buhay ng iba sa labas. Pero firstly and foremost, ito ay para sa kanyang katawan. Ang kidney ay para sa sarili niya. Pwede rin itong i-donate, pero una ito ay para sa kanyang katawan. Ikaw ay para sa katawan. Meron kang magagawa dahil ikaw ay biniyayaan. Kapag ikaw ay ligtas, iniligtas ka ng Panginoon. Kapag ikaw ay tumanggap ng Banal na Espiritu, kapag ikaw ay tinawag o tinatawag na Kristiyano, ikaw ay mayroong katawagan na dapat mong ginaganap sa loob ng church bago sa labas. At kapag ating nagampanan yung ating gampanin sa loob, tayo ay magiging handa na, okay, ng anuman sa labas. Sa 1 John 5 verse 1 to 2, ang sinumang sumasampalataya na si Jesus ang Kristo ay anak ng Diyos. At ang sinumang umiibig sa Ama ay umiibig din sa kanyang anak. 'Di ba? Whoever is yung pinanganak ng Ama ay iniibig siya ng mga umiibig sa Ama. At pwedeng isipin natin na yung kanyang anak na si Jesus, 'di ba? Yung ating dapat ibigin kung umiibig tayo sa Ama. Pero pwede ding ang ibig sabihin nito, ibigin natin yung mga ipinanganak ng Diyos at yung mga binorn again niya at yun yung church. Kaya nga sabi niya sa ganitong paraan natin malalaman na iniibig natin ang mga anak ng Diyos. So, hindi iisang anak ng Diyos yung ating iibigin kung iniibig natin ang Diyos o ang Ama, okay? Kundi yung mga anak ng Diyos yung ating iibigin. Yung ating pag-ibig sa God ay translated siya at ipinapakita siya, ini-express siya by our love for the brethren. Pag-ibig sa mga kapatid sa pananampalataya. Kung minamahal natin ang Diyos at sinusunod natin ang kanyang mga utos. Sa ganitong paraan natin malalaman. 'Di ba? Dahil ang ating pagmamahal sa Diyos at pagsunod sa kanyang utos ay upang mas higit nating maibig, mahalin ang ating mga kapatid na ipinanganak din ng Diyos. So, hindi lang natin minamahal ang Diyos at sinusunod siya para sa sarili natin, kundi ginagawa natin yun para magawa nating mahalin din yung ating mga kapatid. So, meron tayong calling outside the church. We are the light of the body, pero we are the light of the house. Tayo din ay hindi lamang liwanag o ilaw ng mundo, kundi tayo ay liwanag at ilaw ng bahay. At sabi niya, kapag ang ilaw ay hindi siya tinatakpan, subalit inilalagay siya sa talagang lagayan niya sa bahay, ay maiilawan yung buong bahay. Sila muna yung makikinabang yung nasa bahay, bago yung sanglibutan. Ito yung simbahan noon at ngayon. Kaya, hindi lang tayo magpupursige at magpo-focus to win more people to Christ, kundi to take care of those we won for Christ already. Ating pag-aksayan ng oras sila, ating bigyan sila ng ating mga kakayahan, ng mga kaalaman natin, at tayo ay maging malusog to take care of them. Because they will also take care of us. Kasi yun din yung gagawin nila kapag sila ay naging malusog sa pananampalataya. So, kumusta ka na, kapatid? Ikaw ba ay malusog na simbahan o parte ng simbahan? Kung malusog ka, ay ginaganap mo ang katawagan para sa kapakanan ng isa't isa sa loob ng simbahan. Gagawa ka ng paraan para maging tulong kang
maging kapakinabangan ka ng iba sa loob ng simbahan para sila ay manampalataya, magpatuloy, makisama, gumawa, magbunga. Ito yung unang pinakamalaki na layunin ng ating pagiging simbahan. Ito ang simbahan noon at ngayon. Hindi siya nagbabago pa. Okay? Sila ay merong katawagan. Dahil sila ay called together for a purpose. So, yun yung iglesia noon at ngayon. Okay? I-renew natin yung ating membership. Love the church more than we love them before. Love our brothers and sisters more than before. Kasi dapat dito tayo nag-uunahan. Dapat walang dahilan na hindi natin gagawin ito. At ito yung dapat nating ginaganap habang nagpapatuloy tayo. So, hindi lamang tayo mag-iisip sino yung dapat nating pangaralan at mabautismuhan at tumanggap ng banal na espiritu. Subalit, sino na yung ating napangaralan? Nagsisi, nagpabautismo at tumanggap na ng banal na Espiritu Santo. Sila yung ating unang calling. Yun yung dahilan kung bakit tayo nagmamahal sa Diyos upang maibig natin ng tama ang mga anak ng Diyos. So yun po ang iglesia noon at ngayon, isang simpleng pananalita. Ang pagpapala ay sumaatin habang ginagawa natin yung ating katawagan na merong excitement, merong pag-ibig, okay, at merong zeal. Okay, zeal, excitement, and love. And grace, syempre. So, God bless ulit at magkita-kita tayo sa susunod na BST. Sa Sunday po ay magkita-kita tayong mga taga-Kamuning sa Kamuning at 1:00 po ng hapon yung ating